Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Sa muli ay inyo pong ipahintulot na aking hihiramin sandali ang inyong mga atensyon ngayong oras na ito. At atin pong pag-uusapan muli ang mga banal na salita ng Panginoon sa iilang mga sandali, mga kapatid. Ang atin pong paksa ngayon, ang pamagat po ng atin pong paksa na atin pong pagbabahagian ngayong tanghali, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, ay ang paksang ang walang hanggang Ebanghelyo. Narinig nyo na po ito sa banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan. Ito pong binabanggit na ang walang hanggang Ebanghelyo. At ito po ay makikita po ang atin pong pag-uusapan ngayon o pagbabahagian ay nakasentro sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 6 at 7, mga kapatid. So mas maganda ang atin pong basahin ang talatang ito sa aklat po ng Apokalipsis, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan. Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 14, versikulo 6 at 7. Sabi po dito sa aklat, "At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit," sabi po dito, "na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan." 7, sabi po dito, "At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig." Yan po, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 6 at 7. Ngayon ang tanong ay ganito, mga minamahal. Naaangkop kaya ang Ebanghilyong dala-dala mo ngayon sa Ebanghilyong sinasabi ng Biblia na walang hanggan? Tandaan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan. Ikaw ay nagaangkin na Kristiyano. Ako rin ay nagaangkin na Kristiyano. Kristiyano ibig sabihin tagasunod sa kung ano ang mga hakbang ni Kristo. Ano ang halimbawa ni Kristo. At ang walang ebanghilyong ito, walang hanggang ebanghilyong ito, mga minamahal kong mga kaibigan, ito po ang mensahe ng misyon ni Kristo. At ang misyon ni Kristo, misyon mo rin bilang tagasunod niya. Na nakuha niyong punto, mga minamahal kong mga kapatid. At mula sa talatang ating binasa, mga kapatid, anong mga aspekto na naroon ng misyon ng Diyos na makikita mo sa walang hanggang ebanghelyo? Yung may word doong walang hanggang ebanghelyo na ibinigay ayon pa sa talata ng unang anghel sa 3 mensahe ng mga anghel. At sabi pa po, mga kapatid, mga kaibigan, na ito ay ipapahayag sa mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, sa bawat wika at bayan, mga minamahal kong mga kapatid. At mabasa po yan sa Apokalipsis na ating binasa kanina sa talatang kabanatang 14 at talatang 6 at 7. At pansinin ninyo po, mga kaibigan, ito lamang ang lugar sa kasulatan na ang mga salitang walang hanggan na binabanggit sa talata at ebanghelyo ay magkaugnay sila. Pansin niyo po yan, mga kaibigan, na ang ebanghelyo
ay magandang balita patungkol sa biyayang inialok sa lahat sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang iba, mga minamahal. At si Hesukristo, siya'y pumarito sa ating mundo upang ipakita sa atin ang ang biyaya at katotohanan. At atin po iyang mababasa sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 14. At alam po natin na siya'y namuhay na walang kasalanan at namatay sa krus bilang handog na kahalili upang pasanin ang kaparusahan sa ating mga kasalanan. Instead, mga kapatid, na tayo sana ang siyang mamatay at mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, inako ng ating Panginoon si Kristo ang ating mga kasalanan. Pinasan niya, mga minamahal. At mabasa po yan natin sa mga talatang Isayas 53 at 1 Pedro 3, mga minamahal. At tandaan po natin, pagkatapos siyang namatay, siya'y nabuhay, mga minamahal. At bumalik siya sa langit, itinaas siya ng Ama, at ngayon namamagitan para sa atin doon sa makalangit na sanktuaryo, mga minamahal. Napakaganda ang layunin at ang pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sa Juan 14, mga minamahal, 1 hanggang 4, meron pong pangako diyan sa iyo at sa akin ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, ako'y pumaraon sa Ama at ipaghanda kita ng isang tahanan. Napakagandang tahanan, mga minamahal, ang sinasabi ng Panginoon si Kristo sa iyo, na ikaw ay ipaghanda niya doon, pumaroon siya sa Ama, at kung makapaghanda na siya, siya'y bumalik at kunin ikaw at isama kanya doon sa langit na bayan. Wow, napakaganda, mga minamahal. Juan 14:1 at 4. At alam mo ba na yung pangako na tinatawag ng Biblia na pinakadakilang pangako ay malapit ng tuparin ng ating Panginoong Kristo sa iyo. Ang bumalik siya sa karangalan at kaluwalhatian. At sa huli, ayon pa sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 1 hanggang 4, mga kapatid, siya ay kanyang itatatag ang kaharian ng Diyos sa lupa pagkatapos ng 1,000 taon. Nababanggit po yan sa aklat ng aking nabanggit kanina, Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 1 hanggang 4, na kung mayroon kayong Biblia dyan sa inyong nahimutangan karon, mga hinigugma kong igsuon, mga kapatid, palihog buklat ug basahan ninyo ang ako pong mga sinasabi, mga minamahal. Ngayon, kapansin-pansin din sa talatang ito ang katotohanan na nagsasabi na ang mensaheng ito ay walang hanggan. Alam niyo po, mga minamahal, ang walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Tandaan po natin yan. Wala tayong pwedeng gawin, mga minamahal, na sarili nating paggawa upang tayo ay maligtas. Wala. Kundi tanging makapagligtas sa atin ay ang ating Panginoong Kristo lamang, mga minamahal. Alam niyo po, sa sanlibutan ito, marami ang mga mapanling lang na mga turo at doktrina. At ito ay dumarating at pagkatapos ay mawawala lang din. Ngunit, sabi ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan, ang walang hanggang ibanghilyo na kanyang binanggit sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 14, 6 hanggang 7, sinasabi doon, ito ay hindi po nagbabago. At mayroong good news, mga minamahal, na silang, sabi pa, naniniwala at lalo sa lahat,
isa sa kabuhay ito ay gagantimpalaan. Gipangandoy ba nimo na igsoon nga ikaw hatagan o reward sa ating Panginoon Jesucristo sa muli niyang pagdating? At pansinin niyo po mga kapatid, na ang parehong komisyon na ibinigay sa unang mga alagad, no? Ay ano daw? Ibigay rin naman ito para sa atin ngayon, no? Ikaw kasama, ako kasama, nagaangkin na tagasunod ni Kristo, nagaangkin tayong Kristiyano mga minamahal, unang-unang misyonero ang ating Panginoon. Ibinigay niya sa kanyang mga alagad at sa lahat ng naabutan ng mabuting pabalita, mabuting ibanghilyo na binabanggit na walang hanggang ibanghilyo, ikaw ay tumanggap nito at mayroon ka ring pasanin mga minamahal. Inutusan ka ng Panginoon na ikaw rin naman ay gumawa ng pag-iibanghilyo doon sa iyong mga kaibigan, doon sa iyong mga kapitbahay, doon sa iyong pamilya, doon sa iyong mga mahal sa buhay, sa lahat mga minamahal kong mga kapatid. Inutusan ka ng Panginoon. No? Ngayon mga minamahal kong mga kapatid, ang tanong ngayon, anong klaseng mga tao ang gawin nating mga alagad para kay Kristo? No? Anong klaseng mga alagad? Mabuti ba? Mga tapat? Ganap na nakatalaga? Sabi niyan sa banal na kasulatan? Maibiging mga tao? O mga kapatid, tandaan po natin, tayong lahat ng mga tao ay wala pong perpekto sa atin mga minamahal. No? Na mahalaga man ang mga katangiang yan mga minamahal. Subalit, tandaan po natin, ang Diyos ay walang pinipiling tao. Ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi pumarito para sa mga matuwid, kundi siya po ay pumarito para sa mga makasalanan. Tayong lahat, mga minahal, ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay iyahang gipakamatyan doon sa Kalbaryo sa cross, mga minamahal. Walang hanggang ibanghilyo. No? Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 6 ug 7, walay exempti diha mga minamahal. Ikaw ako, kinahanglan o kailangan na gumawa sa bukiran ng ating Panginoong Jesucristo. Nuno ang tanong mga minamahal, paano nakaugnay ang konsepto ng paghuhukom sa walang hanggang ibanghilyo na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis doon sa mensahe sa unang anghel? At bakit mahalaga ang ibanghilyo mga kapatid sa ideya ng paghukom? No? Ayaw mo bang hukuman ka ng Diyos patungo sa kapahamakan? Actually mga kapatid, sa Biblia ay ang word na paghukom hindi natin dapat katakutan. Alam niyo kung bakit? Tayong lahat ay huhukuman ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit, ang binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay maghukom sa atin papunta sa kaligtasan, at ang isa, kaklasing mga tao, ay huhukuman niya patungo sa kapahamakan. So pipiliin natin ngayon mga minamahal kung saan tayo sa dalawang yan. Pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, kung nais ba natin na hukuman tayo niya papunta sa kaligtasan sa langit na bayan na kanyang inihanda para sa bawat isa, o papunta ba tayo sa kapahamakan doon sa imperno, sa dagat-dagatang apoy na sinasabi ng Biblia? Mga minamahal, marami pong salamat sa oras na ito, sa inyo pong pakikisama sa akin sa maiksik ng Jesucristo. Nawa ang Diyos ang siyang patuloy na manahan sa ating mga puso, at ang patuloy na pagpapala ng Diyos ang siyang suma sa ating lahat. Magandang araw po, gabi, tanghali, hapon sa bawat isa sa atin.